Welcome sa Mythical Creature Stories. Sana'y huwag kalimutang mag-like and subscribe. Salamat! Magandang gabi o araw, Sir Sid. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jaime. 47 anyos. Ang ibabahagi ko pong kwento ay tungkol sa nakakatakot na karanasan ng aking abuelo na itago ko na lang po sa pangalang Lolo Tomas. Na nangyari po ito sa parte ng Visayas taong dekada 70. Ang lugar ng aking lolo ay itatago ko na lang po na Barrio San Roque. Kwento sa akin ng aking abuelo, noong panahong iyon, simple at payak naman ang kanilang pamumuhay sa baryo. Mga kubong yari sa kawayan at pawid ang bubong. Mga bukirin na sagana sa palay at ilog na nagbibigay buhay sa mga magsasaka at mangingisda. Ngunit kung tatahakin mo ang mga daan sa gabi, mapapansin mong tila may kakaibang katahimikan na bumabalot dito. Kwento sa akin ni Lolo Tomas, may dahilan kung bakit hindi basta-basta lumalabas ang mga tao kapag sumapit ang dilim. Dahil may kinatatakutan silang hindi ito mabangis na hayop o masamang loob tulad ng mga magnanakaw. Ang kanilang kinatatakutan ay ang mga nilalang na hindi tao, mga halimaw na nagtatago sa anyo ng ordinaryong tao sa umaga, ngunit nagiging halimaw sa gabi. At sa lahat ng alamat na umukit ng takot sa San Roque, iisa ang pinakakilalang nilalang, walang iba kundi ang aswang. Dahil sa madalas maging usap-usapan ito ng mga tao sa amin, marami ng bersyon ang kwento. May nagsasabing ang aswang ay babae na lumilipad at kumakain ng laman ng tao. May iba namang nagsasabi na sila'y nagiging aso o baboy kapag sumasapit ang gabi. Ngunit iisa ang malinaw. Sila'y mga nilalang na gutom sa dugo at lamang loob ng tao, lalo na sa mga sanggol at buntis. Ang mga bata sa baryo, tinatakot ng kanilang magulang at nakakatanda gamit ang kwentong ito. Matulog ka na. Kung hindi, dadalawin ka ng aswang, sabi ng isang lola. Ngunit sa San Roque, hindi ito basta panakot lamang sa kanilang mga puso. Alam nilang ito'y totoo. Nangyari ang kwentong ito nang si Lolo Tomas ay 16 na taong gulang pa lamang ng panahong iyon, na anak ng magsasaka. Tahimik at masipag si Tomas, kilala sa kanilang baryo bilang matulungin at mapagmahal sa pamilya. Siya ang panganay sa 3 magkakapatid at katuwang ng kanyang ama sa bukid. Ang kanyang inang ay itago na lang po natin sa pangalang Aling Maria, isang mabait at mapagmalasakit na may bahay. Sa tuwing may nagkakasakit sa baryo, siya ang laging takbuhan upang manghilot at may kaalaman din sa mga herbal na gamot. Ang kanyang ama namang si Mang Isko ay isang tahimik ngunit masipag na lalaki, kilala sa kanilang nayon bilang isang magsasaka. Ayon kay Lolo Tomas, may kapitbahay sila na tawagin na lang na si Aling Rosa, isang babaeng nasa 40 taong gulang, mag-isa lamang na nakatira sa dulo ng baryo. Tahimik siya at bihirang makihalubilo, ngunit lagi siyang nakikitang nag-aalok ng mga halamang gamot kapag may nagkakasakit sa aming baryo. Maraming nagtataka kung bakit hindi siya tumatanda ng gusto. Mula sa pagkabata ni Tomas, pareho pa rin ang itsura ni Aling Rosa. At naroon din si Kaapong Doro, ang pinakamatandang albularyo ng baryo. Siya ang tagapagbantay ng mga sinaunang kaalaman tungkol sa mga nilalang ng dilim. Sa kanyang maliit na kubo, puno ng mga halamang gamot, isama pa ang mga bawang asin at buntot pagi
na nakasabit, nakatago ang maraming sikreto laban sa mga halimaw na kinatatakutan ng lahat. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, habang abala ang mga bata sa paglalaro ng habulan sa gilid ng bukid, biglang nag-ingay ang mga manok sa bawat sulok ng baryo. Ang mga aso na may biglaang nagtahulan. Tila ba may naamoy silang kakaiba? Tay, bakit parang balisa ang mga hayop? Tanong ni Tomas sa kanyang tatay. Nagmasid si Mang Isko sa paligid. Anak, pag ang mga hayop ay nag-aalboroto tuwing gabi, may ibig sabihin yan. Madalas, may dumadalaw na hindi pangkaraniwang nilalang. Kaya mabilis na tinawag ni Tomas ang kanyang mga kapatid at pinauwi na ang mga ito upang makakain ng hapunan. Kinabukasan, may balitang kumalat na isang inahing baboy ang natagpo ang patay, walang dugo at may hiwa sa tiyan na nawawala ang lamang loob. Ito'y parang sinadya daw gawin, kaya nagulat ang buong taga-baryo. Ang ilan ay nagsabing baka gawa ng mabangis na hayop, ngunit mas marami ang naniniwala na ito'y gawa ng isang aswang. Lumapit ang mga tao kay Apong Doro. Kaapong, baka kami na po ang isusunod ng mga aswang na yan. Paano na ang mga bata kung sila ang mabiktima? Wika ng isang ina kay Apong Doro. Mga kababaryo ko, dapat kayong mag-ingat. Ang aswang ay hindi madaling mahuli. Ngunit tandaan nyo, takot sila sa bawang at asin. Isama pa ang buntot pagi. At higit sa lahat, huwag ninyong pababayaan ang inyong mga anak, lalo na pagkagat ng dilim. Magmula nun, sinimulan ng mga taga-baryo ang paglalagay ng bawang sa mga pintuan at pintana ng kanilang mga bahay. Ngunit kahit ganun, nanatili ang kaba sa puso ng lahat. Habang tumatagal, lalong dumarami ang mga ganong pangyayari. Isang sanggol ang biglaang nagkakasakit ng walang malinaw na dahilan. Ang mga kalabaw na dati malulusog ay biglang nanlalambot at may mga gabi na may narinig pang huni at malakas na pagaspas ng pakpak sa bubungan. Isang gabi, hindi mapakali si Tomas. Pinilit niyang manatili sa labas ng kanilang bahay kahit pinagbawalan siya ng kanyang ina. Nang biglang, sa madilim na parte ng kanilang bahay ay may narinig siyang mga yabag na mabagal na nagmumula sa dulo ng baryo. Nagtago siya sa likod ng punong mangga at doon nakita si Aling Rosa. May dala itong basket na puno ng halamang gamot. Ngunit kakaiba ang kanyang kinikilos sa tanyo. Maputla ang kanyang muka at tila masama ang pagkakatitig ng kanyang mga mata. Lalo pang nangilabot nang makita ni Tomas na si Aling Rosa ay tumigil sa ilalim ng buwan at unti-unting nagbabagong anyo. Ang kanyang likod ay may sumibol na malalaking pakpak na parang sa paniki. Ang kanyang mga matay nagbabaga sa dilim dahil sa sobrang pula at ang kanyang dila ay humaba na parang sibat. Nanlaki ang mga mata ni Tomas. Oh, Diyos ko! Ano ito? Aswang pala! Si Aling Rosa! Bulong niya sa kanyang sarili. Agad siyang tumakbo pa uwi upang sabihin sa kanyang ama. Ngunit bago pa man siya makarating, narinig niya ang malakas na sigaw ng isang babae mula sa kabilang dulo ng baryo. Mga kapitbahay, tulungan niyo kami. May kumakaluskos sa bubong. Tiyak ko, naswang yun. At gustong puntirehin ang aming sanggol. Nagimbal ang buong baryo at doon tuluyang
nagsimula ang pinakamalaking bangungot na haharapin ng San Roque. Kinabukasan, mabilis na kumalat ang balita sa baryo San Roque. May isang pamilya na muntik nang mawalan ng sanggol. Nakita raw ng ina na may mahabang dila na nakasuksok sa butas ng bintana. Pilit inaabot ang bata, kaya nang sumigaw ang ginang ay biglang lumipad ang nilalang papalayo. Isang gabi, nagtipon-tipon ang mga taga-baryo sa harap ng bahay ni Kaapong Doro. Ang ilan ay may hawak na gulok, samantalang iba na may dalang sulo. Nanginginig sa takot ang karamihan, ngunit mas nangibabaw ang galit at kagustuhan nilang ipagtanggol ang kanilang mga pamilya. Tumindig si Kaapong Doro at nagsalita. Mga kababaryo, hindi na ito biro. Ang aswang ay nasa ating paligid, ngunit hindi natin siya mapalayas. Kaya huwag tayong magpapadaig sa takot. Kailangan nating magtulungan. Kaya itinuro niya ang mga dapat gawin, na maglagay ng bawang sa lahat ng pintuan at bintana at magkalat ng asin sa paligid ng bahay. Maghanda ng buntot pagi at matutulis na kawayan bilang panlaban, at higit sa lahat, huwag hahayaang mag-isa ang sino man sa gabi. Kaapong, tutulungan ko po kayo. Nais ko rin pong sumama sa mga tutugi sa aswang. Ang wika ni Tomas. Ngumiti ang matanda at ito'y tumugon. Matapang ka, bata. Ngunit tandaan mo, hindi sapat ang tapang. Kailangan din ng talino. Ang aswang ay tuso. Maaari siyang mag-anyong tao sa umaga. Hindi natin basta makikilala, maliban lang kung makikita ang kanyang tunay na anyo. Tumahimik lang itong si Tomas, ngunit sa kanyang puso ay may tinatagong lihim. Nakita na niya ang pagbabagong anyo ni Aling Rosa. Dumating ang ikalawang gabi ng kabilugan ng buwan. Ang buong baryo ay tahimik na nakaabang sa kanilang mga bahay. Ang mga bata ay todo bantay sa kanilang mga ina, habang ang mga ama na may nakabantay, may hawak na gulok at sulo. Si Tomas ay nakaupo sa tabi ng bintana, nakatitig sa dilim ng kagubatan. Hindi niya maiwasang kumabog ang kanyang dibdib, ngunit pinilit niyang maging matatag. Hawak niya ang isang matulis na kawayan na nilagyan ng bawang sa dulo. Biglang may narinig silang kakaibang tunog, isang malakas na pagpagaspas na galing sa malaking pakpak ang biglang pumailan lang sa ere. Ang mga aso sa buong baryo ay nabahag ang mga buntot, at ang malamig na hangin ay biglang nawala at tumalinsangan ng paligid. Dumating na siya. Bulong ni Kaapong Doro na nakapwesto at nag-aabang, hawak ang buntot pagi. Mula sa kalangitan, bumagsak ang isang nilalang na may mga pulang mata at mahabang kuko at dila na parang sibat. Walang iba kundi si Aling Rosa na nagpakita ng kanyang tunay na anyo bilang isang aswang. Luminga-linga ito sa madilim na paligid at maya-maya'y tila sumisinghot na may naaamoy na sariwang makakain. May ilan na tumakbo sa mga taga-baryo, ngunit ang karamihan sa kalalakihan ay nanindigan. Pinagtulungan nilang puksain ang aswang gamit ang sulo at kawayan. Ngunit sa bawat galaw ni Aling Rosa ay tila walang makakapigil. Mabilis siyang nakakaiwas sa mga atake at ang kanyang mga matay nagliliyab sa galit. Sa gitna ng kaguluhan, tumindig si Tomas. Hindi kami magpapatalo! Sigaw niya sa may bato ng sibat na yari sa kawayan.
Tumama ito sa pakpak ni Aling Rosa at siya'y napasigaw sa sakit. Ngunit hindi pa rin siya bumabagsak. Bagkus, mas lalo siyang naging mabangis. At tumutok ang kanyang pulang mga mata kay Tomas. Umangil muna ito ng malakas at lumipad siya pababa. Matuwid na nakaturo ang kanyang mga matatalim na kuko kay Tomas. Ngunit bago ba siya tuluyang nakalapit, iwinasiwas ni Apong Doro ang buntot pagi. Tumama ito sa katawan ng aswang at siya'y napaatras, kaya napasigaw muli ng malakas. Mga kababayan, ngayon ang pagkakataon, sama-sama nating patamaan ng sibat. At doon nagsimula ang pinakamainit na labanan ng mga taga-baryo laban sa mabangis na aswang. Nagsigawan ng mga tao ng baryo ng San Roque. Ang ilan ay nanginginig sa takot, ngunit ang iba na may nag-aalab ang galit. Sa gitna ng kaguluhan, lumipad si Aling Rosa. Ang kanyang mga pakpak ay humahampas sa hangin na para bang unos at malakas na sumingasing. Ngunit hindi umatras ang mga taga-baryo. Isa-isang nagsilabas ang mga lalaki at babae, tanga ng mga sulo. Ang kalalakihan ay may hawak na gulok at mga pinatulis na kawayan. Sa pangunguna ni Kaapong Doro, nagtipon sila sa gitna ng baryo. Kapag nagkaisa tayo, hindi na tayo matatalo. Sumugod ang aswang, mabilis at mabangis, ngunit sinalubong siya ng apoy at buntot pagi. Inuumang ni Mang Isko ang kanyang sibat na kawayan, ngunit nakaiwas ang aswang at ginantihan siya ng matatalim na kuko. Sugatan si Mang Isko sa braso, ngunit hindi siya sumuko. Tomas! Sigaw ng ama. Protektahan mo ang iyong ina at mga kapatid. Ngunit hindi nakinig si Tomas. Ang kanyang galit ay nag-alab nang biglang sumiklab ang tapang at lumabas. Hawak ang kawayan na pinatulis. Tumakbo siya papalapit sa nilalang. Para ito! Sa aking mga taga-baryo! Sigaw niya, sabay turok ng sibat at natamaan ng pakpak ng aswang. Napahiyaw si Aling Rosa. Bumagsak sa lupa, ngunit hindi pa rin siya tuluyang natalo. Ang kanyang katawan ay nagbago. Ang kanyang mukha ay naging masalimaw. Ang kanyang dilay mas sumaba at ang kanyang mga kukoy mas tumalim. Susubukan muli nitong lumipad, ngunit sabay-sabay na sumugod ang mga taga-baryo. May nagsaboy ng asin at sinibat siya ng mga kawayan at hinagisa ng mga sulo. Kaya ang katawan ng nilalang ay nagliyab at halos tupukin siya ng apoy at pumailan lang ang sigaw ng isang halimaw na ayaw mamatay. At dito na lumapit si Kaapong Doro. Hawak ang butot pagi na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Rosa, matagal na kitang pinaghihinalaan. Ngayon, tatapusin ko na ang iyong kasamaan. Itinarak niya ang pinatulis na kawayan sa dibdib ng aswang. Isang malakas na hiyaw ang umalingaw-ngaw sa buong baryo. Isang hiyaw na puno ng galit at pagmamakaawa. Kumikislot ang katawan ni Aling Rosa bago ito malagutan ng hininga. Sa katagalan, nagiging abo ang unti-unti na siyang nilalamon ng apoy. Tahimik ang lahat. Ang mga aso ay tumahimik din at ang buwan ay tila nagbigay ng liwanag ng kapayapaan. Nang matapos mapuksa ang katawan ni Aling Rosa ng apoy, ay biglang umihip ang malamig na hangin. Sa abo ng katawan ng aswang ay may natirang isang itim na bato na kumikislap at napagtanto nila na isa itong mutya. Kaapong, ano po yan? Tanong ni Tomas. Dahan-dahang dinampot na matanda ang bato. Ngunit bago pa niya ito mahawakan, ay bigla itong umusok. Ito ang puso ng aswang.
Hindi basta-basta namamatay ang kanilang lahi. Ang sumpa nila ay maaaring lumipat sa iba, sa sinumang makapulot o makadampot nito at kusang malunok. Apong Doro, bakit hindi na po natin kayang sunugin? Mungkahi ng isa. Ngunit umiling lang si Kaapong. Hindi maaring sunugin ang pusong ito. Kailangan itong ilibing sa ilalim ng lupa, malayo sa baryo. Kapag nahulog ito sa maling kamay, muling isisilang ang kasamaan. Nagkatinginan ng lahat. Alam nilang hindi pa tapos ang laban. Si Tomas, bagaman ay pagod, nakaramdam ng kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Sa kanyang isipan ay paulit-ulit na bumabalik ang pulang mata ni Aling Rosa na nakatitig sa kanya bago ito maging abo. Parang may iniwang marka sa kanyang kaluluwa. Bakit kaya lagi ko siya naiisip? At laging inugulo niya ang aking isipan. Mula sa gabing iyon, Sir Sid, nagsimula ang panibagong kabanata sa buhay ng mga tao sa baryo San Roque. Tila ligtas sila ngayon, ngunit ang tanong ay hanggang kailan? Matapos ang madugong labanan, bumalik ang katahimikan sa baryo San Roque. Ang mga tao ay nagtulong-tulong upang linisin ang bakas ng labanan. Ang mga nagkalat na sulo at sibat, ginamot ang mga sugatang kalalakihan, at ang abo na iniwan ni Aling Rosa ay kanilang unti-unting nililinis. Si Mang Isko ay ginamot ni Aling Maria, habang si Tomas Tamay hindi halos makatulog. Sa bawat pagpikit niya, uling lumilitaw ang imahe ng aswang, ang pulang mata, ang mahabang kuko, at ang tinig ng nagsasabing siya ang susunod. Ngunit kahit may kaba sa puso, ipinagpatuloy ng mga tao ang kanilang buhay. Ang mga bukirin ay muling tinamnan at inararo. Ang mga bata ay muling naglaro. At ang mga kababaihan ay gumagawa ng kanilang mga araw-araw na gawain. Muling bumalik ang normal na sigla ng baryo San Roque. Ngunit sa gabi, may nanatiling nagbabantay ng mga kalalakihan. Ang mga bintana ay may bawang, ang mga pintuan ay may asin, at sa ilalim ng kanilang mga banig ay may nakatagong buntot pagi. Hindi sila nakalimot sa takot na dala ng nakaraan. Isang linggo, matapos ang insidente, naglakbay si Kaapong Doro kasama ang ilang matatapang na lalaki upang dalhin ang pusong bato ng aswang sa bundok. Doon nila ito ililibing sa ilalim ng isang punong balete, malayo sa baryo, at tinakpan nila ito ng mga bato. Dito ito mananatili. Ngunit huwag kayong makakasiguro na wala na ang kasunod ang mga aswang. Sila ay hindi nag-iisa. Sila ay may lahi at hindi natin alam kung ilan pa ang nagtatago. Lumipas ang mga buwan at tila nakalimutan ng baryo ang nangyari. Ngunit para kay Tomas, hindi kailanman nawala ang alaala ng aswang. Sa bawat pagtitig niya sa buwan, nararamdaman niyang may mga matang nakatingin sa kanya mula sa dilim. Minsan habang nag-iigib siya ng tubig sa ilog, may narinig siyang may hinambulong sa hangin. Hindi pa tapos ang lahat. Ikaw ang susunod. Napalingon siya, ngunit wala siyang nakita. Ang tubig lamang sa ilog na umaagos at ang hangin ay humahampas sa mga dahon. Ngunit alam niya sa puso na may iniwang marka si Aling Rosa sa kanyang kaluluwa. Dahil dito, naging mas mapagmatyag si Tomas.
Tinuruan siya ni Kaapong ng mga sinaunang kaalaman kung paano kilalanin ang isang aswang, paano maghanap ng ating-ating, at paano gumamit ng mga halamang panggamot. Anak, hindi ko alam kung bakit ikaw ang pinili ng aswang. Ngunit kung sakali bumalik ang kanilang lahi, kailangan ng baryo ng isang bagong tagapagtanggol. At mula noon, dinala ni Tomas sa kanyang puso ang bigat ng responsibilidad bilang isang antingero at manggagamot. Hindi na muling nasilayan ng anyo ng aswang sa San Roque. Ngunit ang takot at aral na iniwan nito ay naging bahagi ng kanilang pamana. Sa tuwing may kabilugan ng buwan, binabalaan ang mga kabata na huwag maglaro sa dilim, at ang mga matatanda na may paulit-ulit na nagkukwento ng gabing lumaban sila sa isang nilalang ng kadiliman. At sa bawat huling salita ng kanilang mga kwento, lagi nilang binabanggit, kung may maririnig kang pakpak sa bubungan o may makikitang aninong lumilipad sa liwanag ng buwan, magdasal ka at huwag kang matakot, sapagkat ang mga aswang ay sa totoo lang, sila'y hindi tuluyang nawawala. Dagdag ko lang, Sir Sid, kung bakit nabanggit sa title ng kwento na dayo ang aswang. Ganito po yun. Nung pinasok ni Apong Doro ang kubo ni Aling Rosa at pag-angat nila ng takip ng isang lumang baul, nakita nila sa loob ang iba't ibang uri ng mga personal na gamit ni Aling Rosa at nakita nila ang sedula dahil nakalagay sa address na ang pinanggalingan niyang lugar ay Dumangas, Iloilo, at nakasulat ang pangalan ni Aling Rosa. Hanggang dito na lang po ang kwento ng aking abuelong si Lolo Tomas, Sir Sid. Salamat at more power sa inyo pong channel.